So tayo pong lahat po ay magbigay galang sa banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, maging mahal, magi sa ating webcast viewers. Narito po ang ating may beloved co-preacher, beloved Brother Joey Mansera. Praise you. God bless you po, my beloved co-preacher, beloved Brother Iboy Merly. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, yung end-time prophet, kami po'y taus-puso nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay na iyong banal na gawain. Sa pakikinig na iyong banal na salita, dakilang Diyos, narito po kami buong puso, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang pagkakasala sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, langisan mo ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at aming sinasaway, pinapalayas lahat ng mga sa spirit, all demons of hindrances, cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po sumigaw ng praise the Lord. First of all, the highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, dito po sa bansang Pilipinas, maging sa lahat po, sa iba't ibang panig ng mundo na nariyan ang beloved family ng ating dearly beloved parents in the Lord. Isang mapagpalang hapon po. We love you so much. Sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, kapwa manggagawa, sa iba't ibang sulok ng daigdig, mga minagaw na nanonood ngayon ng ating live webcast, lalo na po yung ating mga bisita po na narito, na nakadalo personally, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Tulay na talagang kayo po ay talagang tinawag ng Diyos sa araw na ito. Amen. Praise the Lord. Work of faith. Mga minamahal, lagi nating inire-remind yung pananampalataya ay kailangan huwag mawala, mga minamahal ko, dahil pag nawala yan, nakakatakot na bagay, malalaglag ka sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya kung paano itinuturo yung pagbibigay ng buong katapatan, ganun din yung paglilingkod, mga minamahal ko, na ang ating pananampalataya ay pataas, mga minamahal ko, huwag yung pababa. Laging sumasagana sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. From the book of 1 Thessalonians chapter 1, verse 3, atin pong basahin. First book of Thessalonians chapter 1, verse 3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Dito po sa unang Tesalonica, kabanatang 1, talatang 3. Na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama, ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Walang patid, mga minamahal ko. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na pangangaral. At ipinaalala sa atin sa panalangin, pag-aayuno, pagtuturo ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, lumalago ang banal na iglesia. Mga minamahal ko, kaya natural po yun, natawagin tayo ng iba't ibang mga Bible scholars na Jesus Miracle Crusade is the most faithful church in the whole world. Lahat magsabing praise the Lord. Kahit saan ka pumunta, mga minamahal ko, pag binanggit mo, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagpatotoo ka, totoo po, yun nakikinig, talagang pinagpapala. Sila mismo nagsasabi, naniniwala kami. Kaya balang araw, ipag-pray nyo, kami rin ay kasama nyo upang maglingkod sa ating dakilang Diyos na
na buhay. Iyong magawa sa pananampalataya, yung pagpapagal natin sa pag-ibig at pagtitiis. Konting panahon na lang po, mga minamahal ko, dahil talaga pong hindi po ordinaryo ang kaganapan. We're facing for a World War III. Mga malalakas na bansa na nagsabi, anytime from now. Pero hindi po natin kinatatakutan yan. Ano man ang kaganapan, alam natin na tayo may pag-asa, ang buhay na wala hanggan. Yun ang pinakamahalaga. Hindi yung mga tunnel na taguan o mga bunker. Mga minamahal ko, yan ang ginagawa ng mga mayayaman Makapangyarihan, pero tayo mga minamahal ko, gumagawa tayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos na ang ating pananampalataya, alam natin isang araw, doon tayo sa langit. Yung lugar na nandun ang tunay na kapayapaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, sa bawat isa. Kaya yung pananampalataya, mahalaga po yan. Ito yung ito yung unang reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya, mga minamahal ko. Mahalaga po yan dahil pagka ikaw po ay tinawag dito at naglilingkod ka, nawawala naman yung pananampalataya mo, useless. Kailangan pag dumalo ka at dumalo ng dumalo, ayon sa pangangaral ng propeta, huwag kang a-absent, tataas ang iyong pananampalataya. Amen? Sinabi po ng Santiago, Kabanatang 2, talakitang 26, ako na lang po magbasa, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya pag tayo'y dumadalo, naglilingkod sa ating dakilang Diyos, sumasa ating ng banal na espiritu, nasusunod natin ang 100% kalooban ng Diyos, maging dito sa bawat mananampalataya, pagpapala tayo, mga minamahal ko, na maging liwanag ang bawat isa. Ipakita natin sa ating mahal na Panginoon, ako po ay magiging perpektong halimbawa. Kaya doon sa narinig nating awitin, walang problema. There is no problem too big. God cannot solve it. Kahit gabundok po yan, kayang ilipat ng Diyos. Mga bagyo, ano man ang mga unos, baliwala yan. Dahil masigit ang iyong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal, we're just reminding each and every one. Ibig sabihin, sa paglilingkod sa Diyos, yung presensya mo na nandito. Narinig nyo ang lahat ng mga nagpatotoo? Nagmula nung 3 beses silang dumadalo sa ating mahal na Panginoon. Hindi lang yung pagdalo ngayon, manonood ka pa ng maraming banal na gawain, mga minamahal ko Wala na tayong time sa makasalimbutang bagay. Nakatingin tayo sa lahat ng bagay, yung panlangit na kung saan ito po ang minimithi ng bawat isa. The hope of His calling. Malaman natin ang pag-asa ng kanyang pagkatawag. Huwag natin sayangin. From the book of Ephesians chapter 1 verse 18, atin pong basahin. Ephesians chapter 1 verse 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Mga taga-Efeso Kapitulo 1, versikulo 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng iyong puso, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Amen. Praise the Lord. Malinaw pa sa sikat ng araw. Yamang naliwanagan ang mga mata ng iyong pagkaunawa mula sa iyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag. Dati wala tayong kapag-asa, punong-puno ng karamdaman, problema, nais natin magbago, hindi natin magawa. Naglilingkod tayo doon sa ating relihiyon, ngunit walang kabuluhan. Patuloy tayong pwedeng sabihin natin pretender lamang, nagkukunwari.
Pero salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, nalaman natin ang buong katotohanan na ang pag-asa ng pagkatawag sa atin, hindi lang dito sa mundo ang pagpapala, meron pang langit na ipinangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung kayamanan ng kalwalatian, kanyang ipamamana sa lahat ng mga banal. Kaya dito pa lang talaga mga minamahal ko, pag marinig mo yung mga testimonies, lalo na pagka ikaw mismo, yung nag-share dun sa taong yon, hanggang lumago ang pananampalataya niya, ngayon pinagpapala ng ating dakilang Diyos, karamay ka sa kayamanan ng ating mahal na Panginoon. Noong nakaraang service Sunday, mga minamahal ko, nakausap ko po yung naging bunga ng panalangin ng propeta, mga minamahal ko, ating beloved brother Allen. Siya po, that was 3 years ago before the pandemic, mamamatay na po siya. Ngunit nagkaroon siya ng pag-asa na pag namatay pala ako, meron palang langit. Lumabas po yan sa ospital dahil nais niya na magkaroon ng kaligtasan. Yun ang naunawaan niya kaagad eh. Mga minamahal ko, isa siyang masamang tao. Kaya sabi niya, marapat lang, kung bawian ako ng buhay, gusto ko ring maligtas. Salamat sa ating dakilang Diyos. Yung cancer sa baga, clear na po, wala na pong baga eh. Hiniwalayan niya yung mga oxygen at saka mga nebulizer, mga kapsula. Sabi ng doktor, pumirma ka muna. Di pumirma siya. Nakahanda ka bang mamatay? Alang-alang kay Kristo. Sabi ng security guard, see you. Magkita na lang tayo doon sa kung saan ka ilalagak. Opo, batid kong ang Diyos na aking sasampalatayanan ay magbibigay, magdudugtong ng aking buhay. 3 years, magpo 4 years na, nakita ko, pinagpala ng Diyos. During the pandemic, nagkaroon pa siya ng 2 magkasunod na baby. Siyempre, hirap siya, wala siyang hanap buhay nung una. Pero salamat sa Diyos, ginawa siyang electrician. Samantalang dati, yung tinatawag na nagkakabit ng mga illegal, umaakyat-akyat, tagakabit, mga minamahal ko. Salamat sa Diyos, ginawa siyang electrician ng ating mahal na Panginoon. Tataba ang puso mo pag narinig mo yung buhay na patotoo dahil wala na yung cancer niya, mga minamahal ko. Yung kahirapan niya, inangat ng ating mahal na Panginoon dahil nga, nadagdagan ng anak niya, siyempre kailangan mag-adjust ang pinansyal. Ginawa niya, dumalo siya ng dumalo, hindi siya uma-absent, humahayo siya sa kabila na may trabaho siya, nagpaalam sa kanyang boss, ito po ang buhay ko, yung magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Ano po naging resulta? Tinanggal ba siya? Hindi po. Kasi may mga undertime siya minsan eh. Minsan may pupuntahan siya ipagpe-pray eh. Nagpapaalam. Minsan nagpapail ng leave para lang sa mga marami pang maliligtas. Ang sabi niya sa akin, kumusta ka na, anak? Inaanak ko sa kasal eh. Sabi niya, Ninong, pinagpala na ako. Tinawag ako noong nakaraang several months ng boss ko. Ang sabi niya, magmula ngayon, nakita ko ang katapatan mo. Gagawin kitang head ng lahat ng mga project natin, ng mga building. Head po siya. Ibig sabihin, mas taas pa ang posisyon niya doon sa mga supervisors na mga electrician. Head po siya overall. Kaya bawat building, titingin nila, sisilip na lang yan kung tama ang iyong gawa. Salamat sa ating dakilang Diyos na sa magitan ng salita, lahat ng kanyang sinasakupan, tumatalima dahil nagkaroon din sila ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang pamana sa mga banal. Dito pa lang sa mundo, talagang iiyak ka, hindi na sa kalungkutan, sa kagalakan ng panalangin ng propeta. Totoo po, nagmumultiply at marami ang pinagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay. Kamangha-mangha ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Habang tumatagal ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sabi nga yung mighty things, yung mga dakilang himala, lalong nadadagdagan, mga minamahal ko. Bakit? Hindi ka kasi nagpapabaya eh. Patuloy kang tapat at tapat ang Diyos na tumawag sa iyo. From the book of
the prophet Jeremiah chapter 33 verse 3. Amen. Jeremiah chapter 33, verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Ito po sa Jeremias, Kabanatang 33, Salatan 3. Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, at may hirap na hindi mo nangalaman. Amen. Amen. Praise the Lord. Pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, siya yung dakilang Ama. Tinawag ka niya at ginawang tunay na anak. Meron bang ama na nagpabaya sa anak? Wala po. Kaya ang sabi po, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na bagay na hindi mo nangalaman. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya dito yung mga patutuo, yun po ang nagpapatatag sa atin. Nabuhay nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Huwag nating kalimutan na isa po sa parte ng mga himala, great and mighty things yung mulo subaming. Bible study, pinasabog po yan. Hinagisa ng mga granada. May mga beloved co-workers, meron na pong declared, patay na. May mga tinamaan ng mga sharpnail. Ang ating beloved preacher na na-assign doon, lumuhod siya. Na sa pangunang dalangin ng ating dearly beloved pastor, ipinanalangin yung patay na buhay. Yung mga grabe ang tama, mga melko, nakarecall eh. Sabi nga ng mga sa news imposible, pero grabe. Pero hindi natigil ang Bible study, yung banal na gawain doon, lalong ipinagpatuloy, mga minamahal ko, namangha yung mga terorista. Na-convert tuloy sila. Bakit? Wala pa lang kinatatakutan ng Jesus Miracle Crusade. Kahit kamatayan at pinaghimalaan ng ating dakilang Diyos, yung mismong naapektuhan at tinamaan na nadisgrasya, ay yun ang kasama ron na nagpapatotoo. Live na live Kaya maraming na-convert Muslim man at iba't ibang mga iba't ibang sect at denomination, lalo na po yung mga terorista na naghahagis ng granada, may manakonvert po sa kanila. They were convinced with the power of our loving God, our dearest Jesus Christ. Kaya nga sa huling panahon, wala nang ibang paraan. The best thing we could do is kumapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Walang bibitaw sa huling panahon na ito. Ano man ang kaganapan, we will continue serve the Lord. Mga minamahal ko, paglilingkuran natin siya dahil mismong tayo sa buhay natin, count your blessing, name them one by one. Kaya mga kapatiran na very wise, pag dumating yung kamatayan, alam nilang mahina na sila. Huwag niyo akong i-confine. Buhay ang Diyos. Kung kunikin ako, di sa langit na ako. Nagaganap po yan sa mga mananampalataya na lubos na ibinigay nila ang kanilang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula pa sa simula, ang lahat ng mga mangangaral, lalo na sa ating huling panahon, ito po ang sinasabi, cleave unto the Lord. Wala nang panahon para lumingon sa kaliwa, sa kanan. Wala nang panahon para ikaw ay umatras pa. Tumingin ka sa ating mahal na Panginoon. Just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. From the book of Acts chapter 11, verse 23. Amen. The book of Acts chapter 11, verse 23. Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Ang mga Gawa, Kapitulo 11, versikulo 23. Na nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak at kanyang inaralan ang lahat sa kapasiyahan ng puso at magsipanatili sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya ang dearly beloved children, pag na-assign po at sila po in-invite, ang daming imbitasyon talaga para sa kanila. Kaya lang talagang kulang.
Kulang pa yung pamilya na talagang kahit isa-isahin ang bawat bansa, mga minamahal ko, dahil sa mga himala ng Diyos. Grabing kagalakan na makita nila ang mga kapatiran, mga minamahal ko, na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na patuloy at lumalago ang banal na iglesia. Dakilang mga himala ang nagaganap, mga minamahal ko, grabing kagalakan at patuloy na inaaralan sa pangulang dalangin ng ating dearly beloved pastor, na sa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. Sa totoo lang po, yung mga nawala dito, yung mga tumalikod, kawawa naman talaga eh. Kaya mahirap po ang tumalikod, baka hindi ka makabalik. Mahirap ang malaglag, baka hindi ka makaahon. Pinakamaganda, ang sabi po, kumapit ka na lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Cleave unto the Lord. Ibig sabihin, mananatili ka ng mahigpit na pagkapit sa ating mahal na Panginoon. Opo, mahina ang ating mga kamay. Katwiran ng iba, tao lamang tayo. Pero ang kamay ng Diyos, totoo po, malakas at handa kanyang alalayan hanggang sa kanyang pagbabalik. Maging tapat ka lamang, mga minamahal ko, dahil we declare in these last days, mula pa sa simula, sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, and we are on the end times, we declare, we are the children of the prophets. In these last days, tinawag ang ating dearly beloved pastor, the end time prophet of God, meaning to say, we are the end time children of God, waiting for the blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. From the book of Acts chapter 3, verse 25. Amen. The book of Acts chapter 3, verse 25. You are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. Dito po sa mga gawa, Kabanatang 3, talatang 25. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham at sa inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Amen. Amen. Panghawakan po natin ito. Kung kinakailan i-memory verse natin sa puso, sa isip, sa gawa. Ang sabi po, ito'y pangako ng ating dakilang Diyos. Kayo nga ang mga anak ng mga propeta, ang tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham, at sa inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na maglalaon. Magsipaghanda po tayo. Prepare to meet thy God. Kailangan ang sarili mo. Ihanda mo. Tanungin mo, karapat-dapat ba ako, mahal na Panginoon? Kaya sabi ng ating dearly beloved pastor, anytime, isipin natin, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo'y handa lagi. Hindi maiwan sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon at hindi tayo magpabaya. Pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Mga minamahal ko, wala ito, yung mga himala. Ang armas hindi nagtatagumpay. Ang mga lason hindi nakakapuksa. Makamandag na hayop, mga minamahal ko, wala. Yung mga disgrasyang talagang grabe, wala. Lalo na mga seafarer natin. Pag dumaan po yan sa isang lugar na kung saan nandun po ang mga pirata, mga minamahal ko, talagang yung lugar na yan sa isang bansa sa Afrika, talagang ginagawang hanap buhay na yan. Pero pag nandun ang ating minamahal na mga kapatiran, alam nila nandyan na, nagpupuri sila, mahal na Panginoon, niligtas mo kami. Iba't ibang senaryo. Sila nakalagpas, yung kabilang barko na biktima. Minsan, inakyat naman sila lahat ng mga pasaheros doon.
o mga tripulante, mga seaman na nandun, seafarer, nanakawan yung iba pinatay. Ang ating mahal na kapatid, nakaluhod lang sa isang sulok, hindi sila nakikita. Nagiging invisible, mga minamahal ko. Yan po ang pagpapala na hindi nakita ng mga tao. Ngunit dito, kitang-kita natin, face to face, naramdaman natin na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa dako ng South Korea, may mga ilan na mga kapatiran po ron, talagang nag-faith na lang dahil survival malapay noon, kailangan ko rin ng financial pa. Kasi doon po, inaasikaso rin yung mga walang papeles. Yung tinatawag na walang mga visa. Pinagtatrabaho rin po doon. Mga minmahal. Parang parehas din ang turing sa kanila. Kaya may mga time na nagkakahigpitan ng crackdown. Isang araw, isang kumpanya ang na-crackdown. Talagang lahat po ng mga walang papeles doon ay pinauwi, karakat-daka sa kanilang mga bayan o bansa. Ang ating mahal na kapatid, anong pananampalataya meron siya? Mahal na Panginoon, ang pinaglilingkuran kong Diyos. Ikaw o Diyos ay totoo. Propeta ang aming mahal na pastor na umakyat sa Talipaw, Sulu. Wala naman ako sa Talipaw eh. Hindi nga delikado ito, yung crackdown lang eh, pauwiin, yun ang problema, pinansyal. Nanalangin ng tapat, mga umiyak ng di kawasa sa isang sulok. Abay, nakaalis na lahat ng mga immigration officer, pati yung mga pinauwi na mga walang papeles, ang naiwan, yung ating mahal na kapatid, nakaluhod, umiiyak. Sabi ng boss niya, ba't ka umiiyak? Eh, hindi ka naman hinuli. Totoo, nakaalis na sila. Ano bang ginawa mo? Nanalangin ako. Pero ang Diyos mabait, ginawa akong invisible. Ganoon po ang nagaganap na hindi nagaganap doon sa mga tao hindi kumikilala sa ating dakilang Diyos. Ang tanong ko, may panahon pa ba na manlamig tayo pag narinig natin ang mga patotoong ganyan? Ibig sabihin, maging tapat na lang tayo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, sa mensahe na ating unang talata na binasa, mga minamahal ko, aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ang inyong gawa sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa ng ating Panginoong Hesukristo. Lilipas din ito. Matatapos din ito. Ngunit doon sa langit, anong ligaya na kapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya huwag kayong pumayag na kayo lang. Yung mga unsaved loved ones natin, mga kaibigan natin, now is the time. Open po, i-share natin lagi ang kabutihan ng Diyos upang marami pa ang maligtas. Gamitin tayo. Pag sinabing liwanag, amen. Pag sinabing liwanag, papawiin natin ang kadiliman. Ikaw at ako, panindigan natin na tayo ang liwanag sa huling panahon upang ang madilim na mundong kinagagalawan natin. Hallelujah! Mapagbigyan pa ng Diyos at marami maligtas. May nag-inform sa akin ating sa beloved ko preacher from Pangasinan. Isa pong youth choir, papunta siya sa school. Biglang sumama ang pakiramdam niya, mga minamahal ko. Kitang-kita niya sa vision. Nagdilim ang buong palibot. May nakita siyang liwanag. Doon sa liwanag, may tinig na nangusap. At sabi ng tinig, anak, malapit na ang aking pagbabalik. Itatayo ko ang aking propeta upang marami pa ang makakilala sa Diyos na makapangyarihan. Mga minamahal, sampalatayanan natin na ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pangungusap ay totoo at totoong pagpapalain ka, pagpapalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos
habang tayo'y nag-aantay sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Tayo pong lahat ay tumayo.